Magandang araw pong muli, mga mahal naming mga taga-subaybay, taga-tangkilik ng ating pong ginagawang talakayang ito sa ating pong lesson quarterly. Ngayon po ay nasa ikalabing-isa na tayong topic, at bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay pangungunahan ni Pastor Perdon sa isang panalangin. Okay, tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito, kami po'y lumalapit sa iyo minsan pa upang muli ay pasalamatan at purihin ka sa mga pagkakataon na iyong ipinagkakaloob sa amin, sa mga pagpapala na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin at sa iyong mga pamamatnubay. Amang banal, muli po kaming mag-aaral ng iyong banal na salita, kaya muli po naming ipinapakiusap ang patuloy na pangunguna at pamamatnubay ng iyong banal na Espiritu, upang sa amin pong gagawing pag-aaral na ito ay makita namin ang kahalagahan ng iyong banal na salita, ang mga aral na ibig mong maunawaan namin at maisakabuhayan. Kaya amin pong dalangin na ang kapangyarihan nawa ng banal na Espiritu siyang lubusang magkontrol ng aming puso't isipan at patuloy gabayan kami sa aming gagawing pag-aaral na ito. Iyo pong patuloy na pagpalain ang palatuntunang ito at lalo tigit pagpalain ang aming mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa palatuntunang ito. Ito pong aming samot hiling sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. Okay? Bago po tayo magkaroon ng mas mahaba pang talakayan, nais po naming iparating ang aming pagbati sa mga sumusunod na mga tagapakinig at taga-subaybay nating ito. Si Pasita Asansa Barnuevo. Siya po ay taga Burabod, Libon. Si May Ileda po na taga Tigbinan Church, Tigbinan Seventh-day Adventist Church. Ang Tabugon Seventh-day Adventist Church po. Si Ma'am Eden Lumbao. Sang-ayon po kay Ma'am Eden Lumbao, ito pong ating talakayang ito ay ginagamit nilang point of discussion ng kanilang worship. So, binabati po namin kayo, Ma'am Eden, kasama po ng inyong mga kasambahay. Jonaline Mateo, Red Dumadag, Rachel Hernandez, Shirley Santos, Ebar Bendol, Dicky Servidad, Love Hernandez, Gira Rapa, Nerissa Burse, Francine Tolentino, Phil Christian Barbero, Elaine Marquez, Mila Barceliano, James Gonzaga, Lynn Joy, and Alex Calosa. Sana po huwag kayong magsawa ng pagtangkilik sa ating ginagawang talakayang ito. Ngayon po, tayo po'y dadako na sa ating 11 topic sa ating pong lesson quarterly na pinamagatan po nating sumasabak na pag-ibig. Isang mag-asawa po, mga GWAS leader sila, ang tumira sa Lincoln, Nebraska. Araw-araw po nakakatanggap sila ng tawag sa telepono ng mga pananakot at pambabastos. At nalaman po nila na ito pala ay mula sa kanilang kapitbahay na leader ng Ku Klux Klan, isang samahan ng mga white supremacist. Maaari sana nila itong isumbong sa pulis, subalit napag-alaman nila na ang tao palang gumagawa nito nung kanilang puntahan ay isang baldadong tao. At sa halip na sila ay magalit, ang ginawa po nila, ito'y hinatira nila ng masarap na pagkain, araw-araw nilang dinadalaw, hinahatira ng mga makakain nila. At ano pat, ito pong taong ito na gumagawa sa kanila ng hindi maganda ay nagsimula ng maging kaibigan nila. Naging kaibigan nila itong matalik at nagtagumpay sila sa pamamagitan po ng pag-ibig. Bakit sinasabi ng Panginoon, bumili kayo sa akin ng walang bayad, walang salapi, ng alak at gatas? Anong dahilan ng pag-ibig ng Diyos na tayo'y bumili sa Kanya ng alak ng kasiyahan? Hanggang saan lang ang katwiran kayang ibigay ng tao? Number 5, anong uri ng katwiran ng ibig-ibigay ng Diyos sa atin? Ano ang magiging bunga ng bilihang ito? Okay, balik po tayo sa unang katanungan. Bakit sinabi ng Panginoon, bumili kayo sa akin ng walang bayad, walang salapi, ng alak at gatas? Yan, ayan po ang ating titingnan ngayon. Buksan mo dyan sa Isaiah
55:1 at 2 at iyong basahin at titingnan natin kung bakit sinabing bumili. Tuo lahat ng nauuhaw, pumarito kayo sa tubig at siyang walang salapi. Pumarito kayo, kayo'y bumili at kumain. Pumarito kayo, kayo'y bumili ng alak at gatas ng walang salapi at walang halaga. Ano't kayo'y gumugugol ng salapi sa hindi pagkain at ng inyong sahod na hindi nakakabusog. Pakinggan ninyo akong mabuti at kainin ninyo kung ano ang mabuti at malugod kayo sa katabaan. Yan. So sinasabi rin ng ating Panginoon na tayo ay bumili. Alam po ninyo ay napakahalaga nitong sinasabing ito ng Panginoon na bumili kayo ng walang bayad. Parang kakaiba sa pagkasabi, bumili kayo subalit walang bayad. Kapag inyo pong pinagmasdan o inyong inunawa ito, lalo't higit yung mula sa Cebuan, kapag yung Cebuano, ang sabi ay palit. Magpalit ka, nako. Palit. So yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Palit. Hindi lang yung bibili, kundi palit talaga. Ibig ng Panginoon na makipagpalit sa atin ng kanyang katuwiran, ng kanyang kabanalan, ng kapayapaan na kanyang ipinagkakaloob, yung kasiyahan na kanyang pinagkakaloob, doon sa walang halagang ating mga kasiyahan na ating ginagawa. Kaya kapag pinansin ninyo, yung sabi, bumili kayo ng alak, ang ginamit po diyan na salita sa salitang Hebreo ay yayen. Nang ibig sabihin ay ang wika rito ay banqueting wine. Ano po? Ito yung alak na pang-banquet, pang-bangkete. Ito ay katuwas nung sinasabing Shaukar na nabanggit sa Kawikaan 21. Kaya kapag binasa natin diyan sa 21, yung tinatawag na alak doon, ang ginamit ay Shaikar, nang ibig sabihin ay wika sa dictionary ay strong drink, intoxicating, troublesome wine. Yun ang alak na mayroon tayo. Ang sabi ng Panginoon, hindi yan. Bakit kayo umiinom yan? Bakit kayo kumakain ng mga hindi pagkain at umiinom ng hindi talaga tamang inumin? Sapagkat yung Shaikar ay isang tinatawag na fermented na inumin o yung sinira na. Ibig sabihin, hindi na yung original, kundi ito ay sinira na sa pamamagitan ng fermentation. Ano po? So ito ay hinaluan ng mga para maging mabilis yung fermentation. So ito yung pampagulo at nakakasira lamang ng ating katawan. So ito ang sinasabi ng Panginoon, palitan natin. Yun yung sinasabi niyang bumili, ibig sabihin magpalit, magpalit tayo. Ang kunin ninyo ay yung nagmumula sa akin na kasiyahan, hindi yung kasiyahan na ino-offer ng sanglibutan na ito ay polluted na sapagkat ito ay nahaluan na ng kasalanan ng tao. Alam po ninyo, marami tayong inaakalang kasiyahan na sa bandang huli ay tumutuklaw na parang ahas. Halimbawa, sa inumin, yung magandang grape juice at masustansya, ay ipinerment. So, nangyayari ay naging sira na ito at nakasisira ng ating kalusugan. Kapag minsan kahit sa pagkain, yung mga natural na pagkain, pinalitan natin ng mga processed na mga pagkain na sa bandang huli ay magkakasakit. Kaya kapag sabi diya sa kawikaan ay parang ahas na tumutuklaw sa bandang huli. Sapagkat kapag ikaw ay nagkaroon ng diabetes, nagkaroon ka ng cancer, nagkaroon ka ng hypertension o kaya sakit sa puso o anumang mga sakit sa internal organs natin sa kadahilanang ang ating pinagpipiestahan ay yung mga bagay na pinakialaman na ng tao, hindi na yung original na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos, ay para kang natuka ng ahas. Kaya sinasabi ni Haring Solomon, ay iwasan natin ito sapagkat sa umpisa parang masaya yan, subalit sa bandang huli ay yan ay tutuka na parang ahas. So yun ang sinasabi ng Panginoon na palitan ninyo. So yung sabi niyang bili, ibig sabihin ay
palit. Sa Cebuano, sabi ay palit. Yun ang tama. Mas tama pala yung Bisaya. No? Palit. Palit tayo. Yung walang kwenta ninyong buhay, palitan ninyo ng aking katuwiran. Yung tunay kasing kasiyahan ay masusumpungan lang natin sa ating Panginoon. Kapag binasa mo dyan sa 55:3 hanggang 5, ay makikita mo yung kaibahan ng sinasabi ng ating Panginoon. Ang inyong tainga ay inyong ikiling at pumarito kayo sa akin. Kayo'y makinig upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Ako'y makikipagtipan sa inyo ng walang hanggan, ayon sa tapat na kahabagang ipinakita kay David. Narito, ginawa ko siyang saksi sa mga bayan, isang pinuno at punong kawal para sa mga bayan. Narito ang mga bansa na hindi mo nakikilala ay tatawagin mo, at ang bansa na hindi ka nakikilala ay tatakbo sa iyo. Dahil sa Panginoon mong Diyos at para sa banal ng Israel, sapagkat kanyang niluwalhati ka. So makita po ninyo, no, kapag sinunod natin yung ating Panginoon, tayo nagtiwala sa Kanya at tinanggap natin yung pangunguna ng Panginoon, ang wika, ang mga hari, ang mga pinuno ng mga bansa ay hahanga sa inyo, lalapit sa inyo, hahanapin kayo at sa inyo hihingi ng tulong, sa inyo titingin ng pag-asa sa sanglibutan ito. Alam po ninyo, yan ay mangyayari, magagawa natin kung tayo bilang isang kaanib ng Iglesyang Adventista ay sisikapin nating isakabuhayan yung mga sinasabi ng Panginoon sa halip na yung katuwiran na nasa atin. Alam po ninyo, marami tayong katuwiran na akala natin ay mabuti, subalit sa bandang huli ay hindi makabubuti sa atin. Salamat, Pastor. At ngayon po sa ating pangalawang tanong, anong dahilan na ibig ng Diyos na tayo'y bumili sa Kanya ng alak ng kasiyahan? Yan, tingnan natin diyan sa talatang 6 hanggang 9, ano naman ang sinasabi. Inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ang liko ang kanyang mga pag-iisip. At manumbalik siya sa Panginoon at kanyang kaawaan siya, at sa aming Diyos sapagkat siya'y mapagpatawad ng sagana. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi inyong mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa sa inyong mga pamamaraan, at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. So napakaliwanag po ng sinasabi ng ating Panginoon na ang kanyang pag-iisip, ang kanyang mga panukala ay higit na dakila kaysa lahat ng ating iniisip, sa lahat ng ating karunungan, sa lahat ng ating maaaring maimbento. Mas higit at higit doon ang karunungan ng ating Panginoon. Kaya siya ay nakikiusap sa atin na magtiwala tayo sa Kanya na ang ating isakabuhayan ay kung ano yung kanyang sinasabi, yung kanyang itinuturo, sapagkat ang kanyang karunungan ay higit na higit kaysa pinakamarunong, pinakamatalinong tao. Napakarami nating ginagawa sa sanglibutang ito na sa una, sa tingin mo ay maayos at mabuti. Datapwat sa bandang huli, iyan ay isang kapahamakan. Tingnan natin ang sinasabi sa Kawikaan 14, 12 at 13. Mayroong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. Maging sa pagtawa ang puso ay mapanglaw, at ang wakas ng kasayahan ay kalungkutan. So makita po ninyo, no? Kahit yung tinatawag nating kasiyahan, ang dulo kamatayan at kalungkutan. So ang sinasabi ng Panginoon, sumunod kayo sa akin, panampalatayanan niyo ako. Ang inyong gawing pinakaalak ng kasiyahan ay yung talagang alak at inumin na magpapasaya sa inyo. Yung magbibigay sa atin ng kalusugan at magbibigay ng tunay na kasiyahan. Yung nagagawa ng tao, yung mga imbento ng tao, ang temporaring kasiyahan. Sa umpisa, parang masaya, subalit sa huli ay isang kapahamakan. Tingnan mo pa diyan sa Kapitulo 16, versikulo 25. Ano ang sinasabi riyan? At makikita mo ang malaking pagkakaiba. Mayroong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. Yan. So, mayroon pong mga bagay na parang maganda sa mata ng tao.
sa umpisa. Kaya mapapansin po ninyo na napag-aralan na natin ng mga nagdaang mga araw, yung patungkol sa pagkain. Nabanggit ko na po at parati ko itong nababanggit na noon sinabi na yung ating pagkain hindi maganda sapagkat tayo ay nabubuhay sa damo raw. Sabi ng mga puti. So tayo ay tinuruan na kumain ng karne at tayo po naman ay talagang nasarapan at parang talagang masaya. Subalit alam natin na dumarating ang panahon na hindi nakasiyahan yung nagiging karanasan natin kung hindi mga kalungkutan, kahirapan at kuminsan nauubos yung ating kayamanan bago tayo ay lubusang mamatay. Kaya napakahalaga na tayo ay magtiwala sa Panginoon. Mayroon po tayong kasabihan, ang wika ay prevention is better than cure. At alam po natin na ang mga karamdaman ay mapre-prevent lamang natin sa pamamagitan ng tamang pagkain, tamang inumin, at tamang pagtrabaho, tamang pakikitungo sa ating kapwa kapag sinunod natin yung sinasabi ng ating Panginoon sa banal na kasulatan. Yun ang magbibigay sa atin ng tunay na kalusugan at mapre-prevent yung mga karamdaman. Alam po ninyo, napakaraming karamdaman ngayon na bunga ng maling pagkain, maling pagpapahinga, maling inumin, maling relasyon sa ating kapwa-tao. Kapag minsan, sabi ng Panginoon, huwag mong palubugin ang araw sa iyong galit, pero nalubog na lahat. Ayaw pa rin nating alisin yung galit sa ating puso. At alam po natin na kapag tayo ay natulog na galit, masama ang loob, hindi ka makakatulog ng maayos. Tataas yung iyong blood pressure, magiging acidic ang iyong sikmura, at ang sunod niyan, tataas ang ating BP, o kaya naman ay magkakasakit tayo sa puso, o kaya ay magkakaroon tayo ng ulcer. Kaya, mga minamahal, ang sabi ng Panginoon, palitan ninyo yung inyong mga katuwiran, yung inyong mga kasiyahan na sinasabi ninyo, yan ay magdadala lamang sa kapahamakan. So, ang Panginoon po talaga nagmamahal sa atin. Ayaw na ayaw niya na tayo ay napapahamak. Kaya sabi niya, palit ka mo sa ako. Palit. Ibig sabihin ay, palitan na natin yung ating mga ginagawa, yung ating kinagisnan, ang ating puntahan ay kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon. Sana po naging maliwanag sa atin ito, ano? Ngayon po naman, sa pangatlong katanungan, hanggang saan lang ang katuwirang kayang ibigay ng tao? Yan. So, buksan mo ulit yan sa Isaias. Sa Isaias 58, talatang 1 hanggang 5, at makikita natin dyan kung ano lang ang kakayanan ng maibigay ng tao. Sumigaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang trumpeta at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsuway at sa sambahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Gayon may hinahanap nila ako araw-araw at kinalulugdan nilang malaman ang aking mga daan na parang sila'y bansa na gumawa ng kabutihan. At ang tuntunin ng kanilang Diyos ay hindi tinalikuran, hinihinga nila ako ng matuwid na kahatulan. Sila'y nalulugod sa paglapit sa Diyos. Bakit kami ay nag-ayuno at hindi mo nakikita? Bakit hindi mo napapansin ang aming pagpapakumbaba? Sa araw ng iyong pag-aayuno ay hinahanap ninyo ang inyong sariling kalayawan at inyong pinahihirapan ang inyong mga manggagawa. Narito kayo'y nag-aayuno upang makipag-awit, makipagtalo at upang manakit ng masamang kamao. Hindi kayo nag-aayuno sa araw na ito upang maiparinig ang inyong tinig sa itaas. Yan ba ang ayuno na aking pinili? Isang araw upang magpakumbaba ang tao sa kanyang sarili? Yan ba'y ang iyuko ang kanyang ulo na parang yantok at maglatag ng damit na sapo at abo sa ilalim niya? Iyo bang tatawagin ito na ayuno? At araw na katanggap-tanggap sa Panginoon? Ayan. So, sabi ng Panginoon, nag-aayuno kayo. Kayo'y naglilikod, hinahanap ninyo yung aking mga kautusan. Pero, ginahanap ninyo yun para lang sa pakikipagtalo. Alam po ninyo kapag minsan ay nag-aaral din tayo talaga ng Bible para may magamit lang tayo sa pakikipagtalo sa iba. Yun ang kakayahan nating mga tao. At nag-aayuno tayo, nagsasakripisyo tayo, subalit ginagawa natin yun,
hindi sapagkat nais natin na sundin ang kalooban ng Panginoon, kundi sapagkat gusto natin tayo'y makinabang. Hindi yun ang nais ng Panginoon. Ang ibig po ng Panginoon ay yung tayo ay magkaroon talaga ng kapakumbabaan at kilalanin natin siya ay Diyos na makapangyarihan at siya lamang yung makapagbabago sa atin. Ibig sabihin, yung nagagawa ng tao ay puro panglabas lamang na katwiran. Kaya magaling tayong tumingin dun sa panlabas na anyo. Subalit yung panloob, hindi natin kayang baguhin. Yun lang ang kahinaan, yun lang ang kakayahan ng tao. Subalit, mahigit doon, ang ibig ng Panginoon na ipagkaloob sa iyo at ipagkaloob sa akin, ipagkaloob sa ating lahat. Ngayon po, pang-apat na tanong, anong uri ng katwiran ang ibig ibigay ng Diyos sa atin? Yan. Tingnan mo dyan sa 6 hanggang 10. Hindi ba ito ang ayuno na aking pinili, nakalagin ang mga tali ng kasamaan, nakalasin ang mga panali ng pamatok, napalayain ang naaapi at baliin ang bawat pamatok? Hindi ba ito ay upang ibahagi ang inyong tinapay sa nagugutom at dalahin sa inyong bahay ang dukha na walang tuluyan? Kapag nakakita ka ng hubad, iyong bihisan, at huwag kang magkubli sa iyong sariling laman. Kung magkagayoy sisikat ang iyong liwanag na parang umaga, at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw. Ang iyong katwiran ay mangunguna sa iyo, ang kalwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay na lingkod. Kung magkagayoy tatawag ka at ang Panginoon ay sasagot, ikaw ay dadaing at siya'y magsasabi, narito ako. Kung iyong alisin sa gitna mo ang pamatok, ang pang-alipusta at pagsasalita ng masama, kung magmamagandang loob ka sa gutom at iyong tugunin ang nais ng nagdadalamhati, kung magkagayoy sisilang ang iyong liwanag sa kadiliman at ang iyong kadiliman ay magiging parang katanghaliang tapat. So, makita po niyo, napakataas ng layunin ng ating Panginoon. At kapag ating babasihan lang yung ating sariling kakayanan, hindi po natin magagawa yung mga sinasabi diyan ng Panginoon na kanyang hinihingi sa atin. Subalit ang napakabuti ng ating Panginoon sapagkat siya ay mayroong pangako. Kapag tiningnan mo riyan sa Ezekiel 36, 26 hanggang 29, napakaganda ng pangako ng ating Panginoon. Pakibasa nga. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at papalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Kayo'y maninirahan sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo'y magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. Lilinisin ko kayo sa lahat ninyong karumihan. Aking patutubuin ng trigo at aking pararamihin at hindi na ako magpaparating ng taggutom sa inyo. So, makita po ninyo na ang pangako ng Panginoon ay yung tayo po ay bibigyan niya ng bagong puso. Yung ating pusong bato, ang wika niya, ay papalitan niya ng pusong laman at pupuspusin niya ng banal na espiritu. Sapagkat kung sa ating sarili lang pong kakayanan, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi po talaga natin magagawa yung hinihingi ng Panginoon doon sa binasa sa atin kaninang talata. Subalit ang Diyos ay nais na tayo'y palitan. Kaya muli ay ginagamit yung salitang palit. Ano po? Ibig niyang palitan yung ating puso ng pusong laman na marunong sumunod nung patakaran ng langit. Hindi magiging pabigat sapagkat binago ng Diyos ang ating puso. Ngayon po ay sa panghuling katanungan, ano ang magiging bunga ng bilihang ito? Yan. So, titingnan po natin dyan sa 58, 11 at 12. Ano ang sabi riyan? At patuloy na papatnubayan ka ng Panginoon at masisihan ng iyong kaluluwa sa tuyong dako at palalakasin ng iyong mga buto at ikaw ay magiging parang halamang na dilig at parang bukal na ang tubig ay hindi nauubos. At mula sa inyo ay itatayo ang dating sirang dako.
Ikaw ay magbabangon ng mga saligan ng maraming saling lahi. So, makita po ninyo, no? Sabi ay, kung baga ngayon tayo ay nabubuhay sa isang tigang na lupa, ang wika ng Panginoon, kanyang padadaluyin ang tubig at tayo ay tutubo na parang halaman na naandon sa siping ng sapa. Ibig sabihin, kung ngayon, nakikita natin, kaya hindi natin magawa yung sinasabi ng Panginoon na pagtulong sa mga dukha sapagkat iniisip natin tayo'y kapos, tayo'y kulang. Subalit kapag ang ating puso na bago ng Panginoon, hindi lang niya bibigyan tayo ng tamang espiritu, kung hindi tayo'y bibigyan niya ng sapat na kailangan natin upang maipagpatuloy yung gawain na nais ng Panginoon, yung tulungan yung mga nangangailangan, yung mga dukha. Alam po ninyo, napakabuti ng Panginoon. Ibig niya na gawin natin ang isang bagay na mahirap sa atin, hindi sapagkat kaya natin, kung hindi sapagkat ipapalit niya sa atin yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang pag-ibig, ipapalit niya doon sa ating pusong hindi marunong magmahal at pusong parating takot na baka kulangin. Sapagkat ang Panginoon naman ang nangangako, ipagkakalob niya sa atin lahat ng ating mga pangangailangan. At magkakaroon talaga ng pagkakaiba. Kahit yung pangingili natin ng araw ng Sabat, magiging kakaiba. Tingnan mo dyan sa talatang 13 at 14. Anong sinasabi? Kapag iyong iurong ang iyong paa dahil sa Sabat, sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na araw, at iyong tinawag ang Sabat bilang isang kasiyahan at marangal ang banal na araw ng Panginoon, at ito'y iyong pinarangalan na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad, ni hahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsasalita ng iyong mga salita. Kung magkagayoy, malulugod ka sa Panginoon, at pasasakayin kita sa mga matataas na dako sa lupa, at papakainin kita ng mana ni Jacob ng iyong ama, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. So, sinasabi po riyan yung Sabat ay magiging kasiyahan na sa atin. Hindi na magiging pasanan po, hindi na magiging mahirap. Ngayon, malimit ay naranasan pa rin natin na kapag araw ng Sabat, parang tayo'y tinatamad. Hindi po ba? Subalit kapag tayo ay binago na ng Panginoon ang lubusang pagbabago, yung Sabat ay matatawag na nating kagalakan sa Panginoon at hindi na tayo matutuwa na basta tayo ay nakahiga lamang araw ng Sabat at natutulog, kundi tayo ay magiging puno ng kasiglahan at ng kagalakan at yun ay magiging lifestyle na natin at ibabahagi natin sa iba yung kagalakan na yun. At yun ang ibig ng Panginoon, na kung tayo ay naglilingkod, hindi sapagkat yun ang utos ng Panginoon, kung hindi yun na ang ating buhay. Ano po? Binago ng Panginoon yung ating puso. Kaya mga minamahal, napakabuti ng Panginoon at napakaganda ng kanyang panukala. Subalit yan, mangyayari lamang sa pamamagitan ng palitan. Ano? Palitan. Kaya ang yung pag-ibig ng Panginoon ay gusto niyang mapasa atin para yung ating pag-ibig ay yung sumasabak na pag-ibig. Hindi yung tumutulong tayo pero para bagang wala yung pag-ibig. Sabi nga, kung tayo man daw ay ibigay natin ang lahat ng ating ari-arian, yung lahat ng ating kakayanan ipagkaloob natin para sa mga dukha, subalit kung walang pag-ibig, ang sabi ni San Pablo, ay para lang tayong batingaw na umaalingaw-ngaw. Sapagkat ang ibig ng Panginoon makita ay gumagawa tayo hindi dahilan sa kautusan ng Diyos, kundi dahilan sa pag-ibig ng Diyos. Salamat, Pastor. At ngayon po ay ating mas mauunawaan ang ating pinag-aralan sa ilang mga salitang ito na ating pong bibigyang pansin. Number 1 po, walang anumang mabuting bagay ang lalabas sa isang masamang bagay. Number 2, kung ating ipagpapalit sa katwiran ni Kristo ang ating walang halagang buhay, papalitan niya ito ng kanyang dalisay at dinalisay na buhay at katwiran, puno ng pag-ibig sa iba. Pangatlo po, ang tunay na kasiyahan, kapayapaan ay ang tanggapin natin si Kristo na siyang mabuhay sa atin. At pang-apat po, ang kaligtasang walang bayad, subalit may kapalit, ang ating bulok na buhay ay dapat isuko natin sa Kanya. At ito ay mapapalitan ng nakikipaglabang pag-ibig, sapagkat love conquers all. Okay, so mga minamahal, sana po ay ating nakuha ang napakahalagang aral
At bago po tayo tuluyang magtapos, tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito, kami po'y muling lumalapit sa iyo na nagpapasalamat sapagkat bagamat kami mga mahina, hindi mo kami iniiwan. At ibig mong ipagkaloob sa amin ang the best na buhay na mayroon at ng kalusugan na maaaring matamasa. Amang banal, tulungan po nawa kami na magtiwala ng lubusan sa iyo na palitan namin yung aming iniisip na mga kasiyahan ng kasiyahan na nagbubuhat diyan sa iyong banal na salita, buhat sa iyong turo at aral. At sa pamagitan ng banal na Espiritu, tuluyan ng mabago ang aming puso, ang aming isipan, at magkaroon kami ng tunay na kagalakan bilang mga Kristiyano na naglilingkod, na nakikipaglaban sa pamagitan ng pag-ibig at hindi sa pamagitan ng pakikipag-away. O Amang Banal, salamat po sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan. Salamat po sa pagkakataong itong ipinagkaloob mo upang kami makapag-aral. Patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa sa amin at papagtibayin ang aming pananampalataya sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. Sa mga minamahal, ang pagpapala ng Panginoon sumaating sama-sama.